everyone! This is Tita Kim and welcome again to my YouTube channel! Alright! Today, medyo free-flowing lang tayo ngayon dahil napapansin ko sa comment section ng aking page lalo na is napakaraming mga comments doon at napakaraming mga tanong na nakakaloka maliban pa dyan sa mga nagme-message at saka sa ibang mga social media accounts ko. So today, I decided na sagutin ang mga random questions ninyo and then this is the batch 1 of random questions na sasagutin ko din on the spot. Okay? So ang aking team ay nangalap ng mga questions from the comment section at sasagutin po natin yan ngayon. But before that, don't forget to subscribe to my channel, to this channel, by simply clicking the subscribe button at syempre, hit that notification bell para naman updated kayo sa mga bago nating episode. Okay? So anyway, ito na nga po tayo. Ayan, pumili na tayo dito. Sana, hindi masyadong masakit sa ulo yung mga questions dito. Ito rin daw yung mga madalas na natatanong sa atin. Ayan, basahin natin. Basa! Okay, first question. Paano mo naman masasabi, Tita Kim, yung problem na hindi naman siya interesadong makinig? Oh, paano mo naman masasabi ang problem na hindi naman siya interesadong makinig? Bakit interesadong makinig? Well, anyway, eto to be fair lang to everyone. Lahat naman kasi talaga tayo may problem, 'di ba? And there are two sides of the coins, 'di ba? Merong side niya at merong side mo rin, 'di ba? Unahin natin yung side niya. Bakit nga ba hindi nakikinig yung isang tao sa atin kapag meron tayong problema kahit na gustong-gusto na natin ito i-share? Kasi minsan, yung mga problem na sinishare natin sa kanila, it gives them full of negativities in life. Kasi minsan nauuna pa natin sabihin lahat ng mga negative, lahat ng mga problema, kesa i-appreciate natin yung partner natin. At dun siya nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Kasi normally, ang tao, kapag lagi na ng problema, mga negative na lang ang lagi mo sinishare sa kanya, parang automatic yung brain mo nagsha-shut off yun. Yung focus mo nagsha-shut off yun. Kasi sino ba namang may gusto na araw-araw makakarinig ka ng ganon? And I don't mean to say na dapat hindi natin i-share yung mga problems natin. Of course, dapat i-share natin yung problems natin no matter how negative it is. Lalong-lalo na sa partner natin. What am I trying to say is that i-balance din po natin. Huwag tayong puro share na lang ang problema natin without even appreciating that person. I guess, better kung i-appreciate muna natin yung tao, i-compliment muna natin yung tao, bago natin i-share yung problem natin para hindi magsawa yung tao na makinig sa atin. And on the other hand, bakit hindi nakikinig sa atin yung isang tao kapag nag-share tayo ng problema o hindi tayo gustong pakinggan is maybe hindi tayo mahalaga. Hindi tayo importante, di ba? Kasi lahat ng tao na mahalaga, lahat ng bagay na mahalaga, binibigyan po natin ng oras at hindi lang oras sa atensyon. Okay? Kasi yung iba, nagbibigay ng time pero walang atensyon. Alam mo yun, nandyan lang siya. Nandyan lang siya sa tabi mo, present nga siya, pero wala yung attention niya sa iyo. Wala yung attention niya sa sinasabi mo. Absent-minded. Maybe yung pag-iisip niya nasa ibang mga tao, nasa ibang mga bagay, 'di ba? Pero masakit talaga sa loob yung gusto mong pakinggan ka kasi alam niyo po yung mga babae madalas sa amin, gusto lang din talaga naming mapakinggan. 'Di ba? Ito yung sa side ng mga babae dahil babae ako, 'di ba? We just want to be heard. Gusto naming may taong nakikinig sa amin. Hindi naman kami nagre-request talaga ng solusyon eh. We just want security from people around us, especially our partner, and we just want someone to listen to our problems and vice versa. So, I think, hindi ko naman generalize, pero isa sa mga rason, bakit nga ba hindi tayo pinapakinggan o hindi tayo gustong marinig ng taong mahal natin, hindi niya gustong pakinggan yung mga problema gusto natin i-share is because hindi tayo mahalaga. Because for the people we value, for the people na mahal natin, sa mga taong pinahahalagahan natin, nagbibigay tayo ng oras makinig at nagbibigay tayo ng atensyon para sila ay intindihin. Okay, so number 2 tayo sa ating mga on-the-spot questions. What if low-key sa social media, pero
pero open sa family. Like if my family gatherings invited. Yan ang tanong ng isa nating pamangkim. What if low-key sa social media pero open sa family? Like if my family gatherings invited. Wala akong nakikitang problema doon, honestly. And it's very, very, very good. Lagi ko sinasabi, magkaiba yung secret relationship sa private relationship at sa low-key relationship. Choice nyo yan eh. May mga tao talagang hindi ma-publicize at hindi naman talaga requirement na maging public ang relasyon nating lahat. Mas maigi nga talaga, lalo na sa panahon ngayon na maraming mga pakialamero at pakialamera, hindi lang sa totoong buhay, kundi maging sa social media. Kinakailangan talaga natin na maging low-key. Kaya kung ako tatanungin mo, wala akong nakikita problema doon. As long as hindi siya secret relationship, kasi nagiging komplikado lang naman ang isang relasyon kapag itinatago natin siya at walang nakakaalam. Kasi kaduda-duda naman talaga, wag na tayo magpaka-hipokrita. Kaduda-duda naman talaga yung hindi ka maipakilala, ultimong sa mga magulang. But if you are being introduced to the family and you are included in the family gatherings at low-key lang yung relationship ninyo para walang masyadong mga opinion at walang masyadong nakikialam, okay yun, approve yun. I don't see any problem of that. Ang mahalaga, proud sa'yo at hindi kinakailangang ipangalandakan sa buong mundo. Ang mahalaga ay totoong minamahal ka at kilala ka rin ng mga taong mahal niya. Yan lang. Okay, eto tayo sa number 3 question. Low-key din po ba yung hindi ka kilala ng family ng jowa mo? Low-key din po ba yung hindi ka kilala ng family ng jowa mo? May level kasi ng mga low-keys eh. Pero, parang kaduda-duda. Alam mo nyo kasi, ito, opinion ko lang to ewan ko sa inyo. Pero, para sa akin, number 1 talaga, napakahalaga na kung meron mang isang tao na dapat makaalam ng relasyon ninyong dalawa, kung talagang seryoso sa iyo yung tao na yan, ay yung mga magulang at yung immediate family niya. Pero kung dinadahilan lang na, uy, low-key lang yung relationship natin, kaya hindi kita ipapakilala sa mga magulang ko parang kaduda-duda yon, girl. Parang kaduda-duda naman yon. Parang hindi naman low-key yon. Parang may tinatago naman yon, di ba? Kinakailangan mo rin i-discern, di ba? Sa Bible, may sinasabing discernment. Yun yung napipicture out mo at nararamdaman mo, nakikita mo kung yung taong ito ay may tinatago ba sa'yo something or hindi. On the other terms, maybe instinct, di ba? Minsan mararamdaman mo yun eh. Ito bang tao na to talagang low-key lang yung gusto niya sa relasyon natin? O talagang ayaw niya talaga ako ipakilala kasi may tinatago siya? Kung ako ang tatanungin nyo sa personal kong opinion, I don't really consider na low-key ang relationship na hindi ka pinapakilala even sa magulang. Kasi para sa akin, matatatakan talaga na mahal ka ng isang tao at talagang handa siyang manindigan sa'yo kung handa ka rin niyang ipakilala sa mga magulang niya. Diba? Paano ka naman niya ipaglalaban? Paano ka niya paninindigan? Ultimo sa mga magulang niya, hindi ka nga niya maipakilala bilang isang jowa. Diba? Minsan low-key lang, pero sa totoo lang, loko-loko na pala. Yung low-key, loko-loko na pala. Diba? Loko-loko na pala. Huwag ganon, diba? So, mag-ingat tayo sa mga term ng mga low-key relationship. Para sa akin, pag sinabi mong low-key, hindi masyadong publicized, but yung hindi ka mala ipapakilala sa mga magulang, for me, it's no. Very wrong. Okay, next question tayo dito. Tama lang ba na nagkakausap pa din kami ng ex ko kahit alam niya na may nararamdaman pa ako? Pero nagkakausap pa din kami kahit may iba na siyang kinakasama. Teka, ulitin ko lang ha. Parang nawindong ako dun ha. Tama lang ba na nagkakausap pa kami ng ex ko? Kahit alam niya na may nararamdaman pa ako, pero nagkakausap pa din kami kahit may iba na siyang kinakasama. So, if naiintindihan ko ito ng tama, meron kang ex at nagkakausap pa rin kayo ng ex mo at alam mo sa sarili mo may nararamdaman ka sa ex mo at itong ex mo to ay may bago ng kinakasama.
Kung ako naman ang tatanungin ninyo, obviously, alam nyo naman na sasabihin ko, of course, mali yun, diba? Kahit pa sabihin natin, nagmamahal lang naman tayo, respeto naman yun sa bagong relasyon, diba? Kumbaga, ex na nga kayo nagdaan na yung mga memories na pinagsamahan ninyo. Bakit mo naman aagawin yung moment na yun sa isang tao na moment niya na yun ngayon? Gets nyo ba yun? Kapag ex na, hindi natin pwedeng, ex ko na siya, pero nakikipaglandian pa rin kayo sa isa't isa. 'Di ba? Obviously, pakikipaglandian yung nakikipag-communicate ka pa rin sa kanya. At especially, alam mo sa sarili mo na may nararamdaman ka pa rin para sa tao na yun. Ito lagi ko sinasabi na talagang hindi natin maaalis sa ating mga puso at isipan na yung mga ex talaga, meron pa rin puwang yan sa puso natin, 'di ba? Kaya ang mga ex yan kasi minahal mo yan. So, delikado na tayo ay nakikipag-communicate sa kanila. Delikado na tayo ay nakikipag-converse sa kanila, nakikipagpalitan ng mensahe sa kanila, especially kung taken na sila. Kasi para sa akin, it's a kind of betrayal. It's like we're betraying yung bagong kinakasama ng ex mo. And you know what? You are also betraying yourself. Bakit ko nasabi na binibetray mo rin yung sarili mo? Kasi parang kinakain mo yung sinuka mo na. Parang sinusubo mo muli yung sinuko mo na. It's a form of betrayal kasi binibetray mo yung sarili mo from a decision to let go. Nag-decide ka na i-let go yung tao Nag-decide ka na kumawala doon sa relasyon, tapos anong ginawa mo? Kinain mo na naman yung sinuka mo. 'Di ba? Especially yung kinakain mo ngayon na sinuka mo, meron ang karelasyong iba. 'Di ba? You are also betraying yung desisyon na ginawa mo sa buhay mo to be separated from that person. And know this tandaan nyo to, kung yung tao na yon ay nakikipaglandian sa'yo nang may kinakasama siya, sigurado ako, kapag kayong dalawa, malaking posibilidad na gagawin niya rin kung ano yung ginagawa niya. So, ba't ka nag-waste ng time sa mga taong ganun? And most of all, alam mo ng ex mo, bakit mo pa ginagawa yun? Diba? Next question tayo dyan, mga pamangkin. Eto na nga. What if di ka pinost, pero pinakilala ka sa friends and family even through video call? Parang nasagot ko na to kanina. Of course, okay lang naman yun. Ito yung mga tinatawag nating mga low-key relationship. Uulitin ko, wala naman sa pag-post ang pagiging legal ng relasyon ninyo because social media is not a requirement in a relationship. Hindi ibig sabihin din na pinost ka ng jowa mo, magtatagal na kayo. Maraming mga minay day na, 'di ba? In Instagram na, ni YouTube pa, vinlog pa. O, 'di ba? Pinost pa, pin-profile picture pa, may cover photo pa, may sarili pa silang album doon pero nag-break. Wala yun sa dami ng post mo sa social media. It's on your commitment. So, kung low-key ang relationship ninyo pero matibay ang relationship ninyo, that is a lot better. Next. Tita Kim, bumitaw ako kasi dalawa kami sa kanya. Nangako siya, nilaban ko naman, at ginawa lahat. Kaso siya na ang gumawa ng ikakasakit ko. Tama lang ba ang ginawa ko? Teka lang, ulitin ko Tita Kim, bumitaw ako kasi dalawa kami sa kanya. So ibig sabihin dalawa kayo sa puso niya. Nangako siya, nilaban ko naman at ginawa lahat. Kaso siya ang gumawa na ikakasakit ko. Tama lang ba ang ginawa ko? Yan. So, nagtatanong ka sa akin kung tama ba na binitawan mo yung isang tao na dalawa kayong minamahal o pinagsasabay kayo. Aba, if you are in your right mind, kung nag-iisip ka ng tama, hindi mo na tinatanong sa akin ito kung tama o mali ba. Automatic, di ba? Tama lang naman na i-let go mo yung mga tao na dalawa kayo sa buhay niya. Bakit ka makikipagsiksikan sa isang tao na hindi ka naman kayang panindigan with all loyalty and faithfulness? Gets nyo ba? So, wag na nating itanong ko, Tita Kim, mali ba na binitawan ko yung isang tao kasi nag-cheat siya? Diba? Kasi dalawa kami sa buhay niya. Diba? Kung dalawa na kayo sa buhay niya, masyado na masikip yun, best. So, okay lang na bitawan mo siya. Masakit yun, yes. And ito
hindi rin naman sinasabi na kapag halimbawa nag-cheat yung isang tao, may nahanap ng iba, is bumitaw ka na agad. Hindi naman laging bitaw ang solusyon dyan. Pero kung nagbigay ka na ng chances after chances after chances, pero ganun pa rin ang ginagawa, huwag mo nang panghinayangan yung decision mo na bumitaw. Kasi again and again, okay lang bumitaw sa isang relasyon na hindi ka naman sineseryoso at pinaninindigan. Next, paano if siya na mismo nagsabi na di na siya masaya at di niya na ako mahal? Huwag pa din bang bibitaw? Aww, ang sad naman ito. Paano kung siya na yung nagsabi na hindi na siya masaya at di ka na niya mahal? Alam nyo, parang yan ang isa sa pinakamasakit at pinakamalungkot na mga salitang maririnig mo sa isang tao. Yung hindi na kita mahal at hindi na ako masaya. Kapag ganun yung isang tao sa atin, ganun na yung response niya sa atin, for me it's a dead end. Kasi bakit mo pa ilalaban yung isang relasyon na hindi na nga masaya sa yung isang tao? Pangalawa, hindi ka na nga mahal. Kasi hindi rin naman kayo sasaya sa piling ng taong hindi kayo mahal. At hindi rin naman kayo mamahalin ng isang taong hindi siya masaya. Pero mas masakit yung hindi na nga siya masaya tapos hindi ka pa niya mahal. Bakit mananatili ka pa doon, di ba? What is your reason? Bakit ka mananatili sa isang relasyon na hindi na nga siya masaya at hindi ka na rin nga mahal ng tao? Alam niyo yung word na saya, para sa akin yung joy or maybe the happiness, di ba? Ano yan parang bundok yan Hindi mo masabi kung all the time masaya kayo kasi wala namang ganun Talagang ang saya given sa relationship na nawawala yan. Hindi habang panahon at hindi araw-araw masaya. Pero yung love, questionable na kapag wala na yung love. Kaya ako nasasabing dead end na kasi hindi na nga masaya plus hindi ka pa mahal kasi iba na yung tono at iba na yung usapan pag hindi ka na mahal ng isang tao. Because love is the most powerful weapon that keeps us going. Diba? Ang pagmamahal ang nagtutulak sa atin para ilaban ang isang relasyon. Pagmamahal ang nagtutulak sa atin para patawarin yung tao. Pagmamahal ang nagtutulak sa atin para i-work out yung relationship. Pagmamahal yung nagtutulak sa atin for the relationship to be better. Pero kung wala na yung love, yung core ng relationship, it's hard to continue. Diba? So, kung di na masaya, hindi ka na rin niya mahal at wala naman masyadong komplikasyon, edi tigil nyo na. Diba? Bakit ka pa mag-waste ng time sa isang taong hindi ka na nga mahal, hindi pa masaya sa'yo? Diba? Ikaw lang din. Sarili mo lang din ang sinasaktan mo kasi alam mo that you are holding on to that person that really wants to let go of you. Alright? Next question. Paano po kung ayaw iwasan o i-unfriend ng partner mo ang taong pinagseselosan mo? Ano po ang ibig sabihin niyan? Ay, common to nangyayari sa maraming mga sangkatauhan sa buong mundo. Alam niyo, ito yun Hindi ko rin kasi masyadong maintindihan bakit hindi natin kayang iwasan yung mga tao na pinagseselosan ng partner natin. Why? Hindi ba tayo makakahinga pag iiwasan natin yung tao na yan? Hindi ba tayo mabubuhay kung iiwasan natin yung tao na yan? 'Di ba? Kasi may mga tao na pwede naman talaga nating iwasan for the sake of peace and security ng taong mahal mo. Especially kung pinagsiselosan niya yon, and especially kung meron nang nangyari before na kaselos-selos naman. Naintindihan po ba natin? Kasi hindi natin pwedeng sisihin lang ng sisihin yung mga taong nagsiselos. Alam nyo ba yon? Yes, hindi maganda sa isang relasyon yung laging nagsiselos, pero wag din nating sisisihin yung mga taong nagsiselos kasi hindi naman sila nagsiselos for no reason. Hindi naman sila nagsiselos dahil trip lang nilang magselos or gusto lang nilang magselos. Nagsiselos sila kasi meron silang pinagseselosan. Nagsiselos sila kasi mahal kanila, ayaw kanilang mawala. And especially kung may nangyari before that hurt them, for example, betrayal, masakit naman talaga yun. Kaya, para sa akin, kung may pinaiiwasan sa inyong mga tao at hindi naman
death and life ang resulta ng ikakawala ng tao na ito sa buhay ninyo, bakit hindi ninyo iwasan? Di ba mas mahalaga yung peace of mind ng partner ninyo? So for the sake of the peace of mind ng taong mahal ninyo, dahil mahal nyo yan, dahil partner nyo yan, pwede naman nating iwasan yung mga taong pinaiiwasan sa atin. Di ba? Next, I can forgive by why is it so hard to forget? That's one reality of life. As I always say, we can always forgive a person, but it's really hard to forget. Diba? Katulad ko, ako madali kasi akong magpatawad na tao. I think isa yan sa mga good quality ko. Hindi sa pagbubuhat ng bangko pero kung marami man akong mga masasamang quality, at least may good quality naman ako na ganito, na madali akong magpatawad ng isang tao. Pero hindi ko nalilimutan. Kasi in reality, hindi mo na talaga makakalimutan. Diba? Unless magka-amnesia ka. Let's face it. Sikapin mo pang kalimutan ng isang bagay, hindi mo rin naman talaga siya makakalimutan. Pero hindi rin naman sinasabing nilalagay mo siya sa reminder mo, with the wallpaper mo siya, para lagi mo siyang maalala. Hindi. Pero sa totoo lang, nandyan siya sa memorya mo kasi masakit Diba? Yung mga tao na nakasakit sa atin, nandyan yan sa memorya natin. Imposibleng mawala yan hanggang tumanda tayo. Kasi mahal natin yan at nasaktan tayo ng lubusan. Nandyan na yan sa memory natin. Hindi natin yan makakalimutan basta-basta. I understand. But we can always choose to forgive. And you know what I realized? Mas na-appreciate natin yung pagmamahal kapag nandyan yung memory of pain, but you still able to forgive. Mas na-appreciate natin yung pagmamahal na binibigay natin sa tao. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil nagkamali siya, pero kaya natin siyang patawarin kahit naaalala pa rin natin kasi mahal natin siya. Gets nyo ba? Mas nagkakaroon ng sense yung salitang love Kasi madaling magmahal ng mga taong perfecto, di ba? Pero matitest mo yung lalim ng pagmamahal mo sa isang tao. Kung despite everything ng ginawa niya na hanggang ngayon ay nasa memorya mo pa, kaya mo siyang patawarin at kaya mo siyang tanggapin. So yes, it's okay not to forget, or kung hindi mo makalimutan yung mga bagay na nakasakit sa iyo, because in reality, hindi naman talaga, but we can always forgive. Let us always choose to forgive. Next, pero bakit yung iba ang bilis mag-move on? Ay, alam niyo ito naniniwala kasi ako na ang pag-move on, nakabase din yan sa personalidad ng isang tao at kagustuhan ng isang tao na mag-move on. Hindi tayo pare-parehas ng facing when it comes to moving on. May mga taong kayang mag-move on ng isang linggo, diba? May mga taong kayang mag-move on ng isang araw, baka may ganon. May mga taong kayang mag-move on ng isang taon. Meron naman 5 years, di pa rin makamove on. Meron naman 10 years or several years, hindi pa rin makamove on. Iba-iba tayo ng facing. And yung facing na yan, I respect that. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng lalim ng pagmamahalan sa isang relasyon. At hindi naman tayo pare-parehas ng lalim ng sakit. Diba? Iba-iba yung sitwasyon na pinagdaanan natin May mga tao talagang mabilis makamove on. Maybe because una, talaga hindi naman ganun kalalim yung pagmamahal nila at attachment nila sa relasyon. Pangalawa is, maybe, talagang magaling silang mag-handle ng problema. Magaling silang mag-handle ng mga heartbreaks. Diba? May mga ganung mga tao Pero may mga tao rin naman talaga na personality nila yung mahirap silang maka-get over doon. And there is nothing wrong with that. Alam nyo, natutunan ko dito sa buhay, kailangan nating irespeto yung proseso ng bawat tao. Hindi natin pwedeng sabihin na it applies to me. Dapat it applies to you Dapat kung mabilis ako mag-move on, dapat mabilis ka rin mag-move on Hindi Iba-iba tayo ng facing. May mga tao na mabilis, may mga tao na kinakailangan nila ng matagal na panahon para iproseso yon. Ang tangi ko lang masasabi dyan is, wag nating madaliin. Wag nating kompetensyahin.
Huwag tayong makipag-compete sa mga tao kung mabilis na kapag-move on ng ex mo at ikaw hindi. You have your own facing. Irespeto mo yung proseso na yon. Hindi mo yun pwedeng i-shortcut. Hindi ka pwedeng ma-pressure sa ibang tao. Kung facing mo ngayon that you are just crying, you are just moving on, then cry. Then move on. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Pero, lagi mo tong tatandaan, darating ang panahon kapag nirespeto mo yung season mo and yung proseso mo, darating ang panahon, makakabangon at makakabangon ka. Next! Bakit po ganon, Tita Kim? Parati na lang akong nagpapaubaya. Baka masyado kang mabait. Diba? Baka masyado kang mabait, kaya lagi ka na lang nagpapaubaya. But anyway, bakit nga ba laging nagpapaubaya? Gusto mo magpaubaya diba? May mga tao naman na ayaw magpaubaya. Ikaw gusto mo magpaubaya, diba? Ang word kasi na paubaya, hindi lang yan sa mga taong nagmamahal. Minsan, nagpapaubaya lang din yung mga tao na hindi naman masyadong mahalaga yung pinapaubayaan niya o kaya naman yung ipinapaubaya niya. 'Di ba? So, it's parang moving on din yan, 'di ba? Kung iba-iba tayo ng facing ng moving on, may mga tao rin naman na kayang magpaubaya at may mga taong hindi kayang magpaubaya. Kung kaya mong magpaubaya, edi good for you, 'di ba? Kasi may mga taong ang language of love nila is sacrifice, 'di ba? Kaya nilang magsakripisyo para sa tao na 'yun. Pero may mga tao rin naman na hindi ganoon. Pero alam nyo, for me, isang malaking parte ng word na pagmamahal ang sakripisyo. Kasi kapag nakarating ka na talaga doon, mahal mo na talaga yung tao. Alam nyo yun, ang hirap kasi magpaubaya Diba? Ang hirap nung mahal mo yung isang tao, pero kailangan mo ipaubaya for several reason or whatever reason. Ang hirap nun. Pero kapag kinaya mo yun dahil mahal mo yung tao, ibang level yung pagmamahal mo. Iba yung salitang sacrifice when it comes to love. Why? Because parang binababa mo yung sarili mo, parang hinuhubaran mo yung sarili mo, parang pinupukpok mo yung sarili mo, parang pinahihirapan mo yung sarili mo para sa taong mahal mo. Ibang level yun ng pagmamahal. That's why, kapag nandun kayo sa paubaya stage ng pagmamahal ninyo, saludo ako sa inyo. And I believe doon sa mga taong nagpaubaya, merong reward para sa inyo. Ako naniniwala dyan. Kapag lagi kang humble, nagpapaubaya ka, willing kang masaktan to give way for others na maging masaya, at hindi mo matapakan ng iba at gumagawa ka ng tama, I believe there is always a reward. And time will come, oras ang magsasabi kung ano yun, kung ano yung reward mo na yun. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo niyan. Ang sa akin lang is, I believe there is a blessing for people na naglalet go, nagpapaubaya para gawin ang tama. Next is, Tita Kim, ano pong pwedeng gawin sa taong bumabalik sa aming mag-iina ngayon pero hindi mo makitaan ng pagsisisi sa nagawang pang-iiwan? Alam niyo, dalawa kasi yan Pag may isang taong gustong bumalik sa ating buhay, okay lang naman, 'di ba? Hindi naman tayo yung nakakandado na talaga, bawal na talaga, 'di ba? Okay lang naman. Kung gusto mong bigyan ng chance dahil mahal mo. Pero two things you need to consider. Number one is, siya ba talaga ay sincere na bumalik sa iyo? Gusto niya ba talaga? And pangalawa is, nagbabago ba? I think hindi lang yung hindi mo siya makakitaan na, yung term mo kasi dito, sinasabi mo na parang bumabalik siya na parang walang pagsisisi. I think hindi lang yun yung dapat nating hanapin sa isang tao More than the word pagsisisi is yung word na pagbabago. Dapat yung hinahanap natin sa isang tao, talagang para pabalikin natin siya sa buhay natin. Guys, ang hirap kasing magpabalik ng isang tao na toxic sa'yo. Di ba parang niluwa mo na yung isang tao na nakakalason sa'yo, tapos kakainin mo na naman yung lason na yun. Ang hirap nun. Pero dahil minsan nga mahal natin isang tao, sige, entertain natin ulit. Pero tignan nyo naman kung itong dalawang bagay na ito, nasa tao na yun, nagsisisi ba siya? At pangalawa, nagbabago ba siya? Baka naman yung pagsisisi niya, pakitang tao lang, at wala rin namang pagbabago. 'Di ba? So that two things must come with that person na bumabalik sa iyo. Kung walang pagsisisi, kung walang pagbabago, bakit pababalikin mo pa sa buhay mo? Para ka namang umikot na naman sa gulong ng palad, ng hinanakit at sakit, at
para naman pinukpok mo yung ulo mo ng bato, kumuha ka ng bato at pinukpok mo sa sarili mong ulo. Parang ganun. Umarap ka ng problema na inulit mo na naman sa buhay mo. So, huwag kayo nagpapapasok ng mga tao sa buhay ninyo na walang pagsisisi at walang pagbabago. Next, paano kung nagbibigay nga ng oras kahit may iba pa rin siya? Ha? Paano kung nagbibigay nga ng oras kahit may iba pa rin siya? Meaning to say, you're telling me, etong nagbibigay sa'yo ng oras is may ibang ka-commitment? So you're telling me na itong tao na ito ay nagluloko sa present niya para sa'yo? Hindi mo ba naiisip na ito ring tao na ito is kaya niya ring gawin sa iyo yung ginagawa ninyo ngayon sa karelasyon niya? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Diba? Huwag tayo mag-feeling ganda-gandahan at gwapo-gwapuhan kapag tayo ay nilalandi ng isang taong may karelasyon na. Alright? It's called flirting. Kahit pagbalik-balik na rin pa natin yung mundo, you're flirting with someone. And it's not right. And it's not good. Kailanman hindi yun magiging okay, besh. Diba? Para mang binaba mo yung sarili mo. Kung gusto niya, naligawan ka niya. Kung gusto niya makipag-flirt sa'yo. Kung gusto niya landiin ka. Kung mahal ka niya, eh di gumawa siya ng commitment na mahalin ka niya by also letting go of the present relationship na meron siya. Hindi pwedeng pinagsasabay kayo kasi parang nakakababa ng respeto sa sarili at nakakababa ng dignidad sa sarili yung fini-flirt ka habang alam mo na hindi niya kayang i-let go yung meron siya. Ba't hindi niya kayang i-let go? Kasi baka mahal niya tapos ikaw fini-flirt ka lang talaga. Diba? Next. Ayan. Next tayo. Bakit may give and take sa situationship? Weird, ha? Alam nyo, una sa lahat, weird na yung situationship. Hindi ko pa rin talaga mag-gets. What is situationship, diba? Bakit may give and take sa isang situationship? Saan ba nauso yung salitang situationship? Paliwanag nyo muna sa akin kung ano yung situationship para maipaliwanag ko sa inyo kung bakit may give and take. Kasi para sa akin, relationship is a commitment. And commitment is a relationship. Wala mga situationship, di ba? Ano yun? Yung ibig sabihin yung kahit wala kayong label, yan, parang situationship yung meron tayo, nilagyan nyo lang ng term eh. Pero sa totoo lang, hindi ka rin kayang panindigan. Kumbaga, wag na natin pabulak-bulakin yung mga bagay na masama sa atin. Wag na natin i-decorate yung mga tao. Wag na natin i-decorate yung mga pagkain na makakamatay sa atin. Nagigets nyo ba? Situationship, okay, baka sa ibang tao, nagkiklik yun. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, simple lang ang aking paninindigan dyan. Ang relasyon ay commitment at ang commitment ay relasyon. Walang situationship, walang in-between. Hindi pwedeng mahal kita pero may mahal akong iba kasi situationship lang yung meron tayo. Hindi pwedeng parang magkarelasyon tayo pero wala tayong label kasi situationship tayo or whatsoever. Hindi pwede para sa akin yun. Kasi hindi po biro ang pagmamahal. Hindi po biro ang relasyon. Because we're investing time, we're investing effort, and we're investing our life to that person. So if we don't invest our life on relationship na situationship lang, we invest our life dun sa mga taong kayang magbigay ng commitment sa atin. So, that's all for this video. And next episode, meron naman tayong ibang mga sasaguting mga comments. Kaya kung may tanong kayo, comment nyo lang sa aking page or dito sa YouTube and sa aking mga social media accounts or message me. Okay? So, thank you so much everyone. Laging tandaan na ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal. Bye!